Hi and shalom mga kapatid! Welcome to our My Day with the Bible. Another practical message to learn how to respond to the bullies. How to respond to the bashers. Alam nyo mga kapatid, real talk tayo. Marami sa ating makakaranas ng pambubuli o pambabash sa social media dahil sa ating pagiging Kristiyano, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo. And higit sa lahat, makakaranas tayo ng pambubuli dahil sa ating paninindigan sa katotohanan at sa salita ng Panginoong Kristo. Ang tanong ko sa iyo mga kapatid, ano ang magiging reaction mo? Ano ang magiging response mo kung sakali na i-bash ka, i-bully ka, i-criticize ka, at sabihin na sa iyo ng mga tao lahat ng negative words dahil sa iyong pananampalataya at paninindigan sa Panginoong Kristo? Ito po ang dapat na maging reaksyon natin. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 12, "Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets in the old time." Kaya kung ganon ang sitwasyon, that means to say, we are not exempted for the bashing and bullying, or in the Bible context, persecution. So ngayon, anong gagawin mo? Ang sabi ng salita ng Diyos, rejoice! Mga kapatid, ang hirap i-internalize, ang hirap i-imagine. Pero ito yung turo sa atin ng salita ng Diyos. Kung sakasakali mang may mga tao nagagalit sa'yo, kinikriticize ka, binubuli ka, binabash ka, pinipersecute ka, keep on rejoicing. You know why? Because Philippians 4:4 taught us, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Huwag tayong magalak dahil okay yung ating kalagayan. Huwag tayong magalak lamang sapagat wala tayong problema at pinagdadaanan. Magalak tayo, anuman ang sitwasyon, whether we are in good times or in bad times. Ang sabi ron, rejoice always, and again I say rejoice. No wonder, sabi ng Panginoon Kristo, rejoice! So mga kapatid, hayaan mo silang i-bash ka, hayaan mong i-bully ka nila. Ang sabi ng Panginoon Kristo, rejoice. So you have to rejoice in the midst of their bullying and bashing against you. What else? Hindi lang sinabing rejoice. Ang sinabi pa ng Panginoon Kristo doon sa kanyang mga disciples, and be exceeding glad. So talagang we have to enjoy to the fullest kahit na anong pinagdadaanan natin. That's the right way to respond to the bashers, to the bullies. Keep on rejoicing. And thirdly, ano yung maging response mo? Be at peace. Kasi alam mo, sa kabila ng pambabash nila, ng pambubuli sa iyo, may gantimpalang nag-aantay sa iyo ang Panginoong Diyos. Kaya magpakatatag lamang tayo. Manatili, maging matibay sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi at the end of all these things in this world, pansamantala lang tayo dito, harap tayo sa Panginoong Kristo, and there we will be rewarded for the faithfulness that we have done in our Lord Jesus Christ. Sa kabila ng lahat ng bullies, persecution, and bashing na ginagawa sa atin, even in the midst of suffering. So kaya, these are the right response. You have to rejoice, and you have to rejoice more, knowing that you will be rewarded one day. Ito, tandaan nyo mga kapatid, very practical application na sabihin ko sa inyo. Nagkaroon lang ako ng full realization dito when I was here in Israel. Alam ba ninyo yung mga grapes at saka yung olives? Ang olives, ito yung ginagawa nila. Ginigiling ito sa bato. Talagang durog na durog mga kapatid. Pero all the more na nadudurog yung olive fruits, all the more na lumalabas yung oil nito. Yung grapes naman, tinatapak-tapakan lang ito hanggang sa madurog yung grapefruits. Pero kapag nadurog ito, all the more na lumalabas ang katas na siyang nagiging grape wine. So kaya mga kapatid, mula sa olive fruits and grapefruits, sige lang, hayaan nyo lang na durug-durugin nila ang katauhan ninyo, hayaan nyo lang na alipustahin kayo, hayaan nyo lang na i-bash kayo, i-bully kayo, kasi all the more na dinudurog nila kayo, all the more na lumalabas yung oil mo, the best oil na binilt-in ng Diyos sa'yo. Pagdating naman sa usapin ng grapes, hayaan mo lang na tapak-tapakan nila ang pagkatao mo. Hayaan mo lang na lait-laitin kanila, kasi all the more na tinatapak-tapakan kanila, ano ang mangyayari? All the more na lalabas ang katas mo, and all the more na magpuproduce ka ng grape juice or grape wine. At lagi nating tandaan, magpakumbaba lang tayo, kasi kung sino ang nagpapakumbaba, siya
ang itinataas ng Diyos. Kaya minsan sa social media, tignan nyo yung mga genuine Christians, kahit na binabash na sila, sige lang, nagko-comment lang sila ng mapayapa. Kahit binumura na sila dito sa akin, sa fan page ko nito, dami nang nagmumura dito sa akin mga kapatid. Dami rito, hinahamak pati pagkatao ko, pero okay lang. Because I know, I will be rewarded, you will be rewarded one day for standing firm in the truth of God's Word. So may the Lord be glorified in your life. Stand strong and rejoice in the midst of bullying, bashing, and persecution. That's the right response. Mag-smile ka pa rin. Tumawa ka pa rin. Ganyan tayo mga kapatid. Lagi nyo tandaan yung mga bashing and bullying and persecution. Hanggang dito lang yan sa lupa. Hindi yan naabot sa langit. Amen? So thank you for listening to our My Day with the Bible. Kindly share our videos. Kindly subscribe. And feel free to write down your comments or response to our videos. God bless you all mga kapatid. And I love you all. Toda raba, and to God be the glory.